Mga kabida, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako, duda po mga kabida, ito kong sinabotas Congressman Zaldico, mga kabida, kung meron ba talagang ginagawang hakbang po ang Marcos administration po, Okay, laban ho dito kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga kabida. Despite na pinagtibay na po ng Sandigan Bayan po yung kanyang estado po bilang fugitive from justice, mga kabida. Okay? Kamakailan lang po kung ating maalala po, mga kabida, naglabas po ng order ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos doon ho sa mga ahensyo po ng gobyerno, katulad na lang po ng DFA, Department of Justice, transnational crime, I think sa ilalim po yan ng Department of Interior and Local Government ata, or Department of Justice, hindi ko po alam, kung saan po napasa ilalim po itong transnational crime po, mga kabida, okay, na makikipag-coordinate po sa bansang Portugal. Alright? Para lang po maproseso po itong pagbalik po ni Zaldico dito sa Pilipinas. Ano na bang development po doon? Okay, parang wala ho tayong nabalitaan po, mga kabida, na meron pong effort na ginagawa itong mga ahensya po ng gobyerno na ito, mga kabida. Kaya nagdududa po itong si Congressman Toby, kung talaga bang merong ginagawa po ang gobyerno para lang po hanapin at mapabalik dito sa Pilipinas itong si Zaldico, mga kabida. At dahil dito, isinusulong po ngayon dyan po sa Kamara, ito hong investigasyon, mga kabida, patungkol ho sa pending di umano na arrest warrant against the former congressman. Alright? At babasahin ko lang po itong article ng News 5, mga kabida, hinahanap ba talaga natin si Zaldico? Yan yung tanong po, ni Congressman Tiangco. Isinusulong sa Kamara ang investigasyon kaugnay sa nakabimbing arrest warrant laban sa dating kongresista na si Zaldico. Pag-question ni Navotas Representative Toby Tiangco, tila walang sense of urgency ang Kongreso para panagutin ang big fish, kagaya ni Zaldico. Nasasangkot si Ko sa maanumaliang flood control scam. Pinagtibay rin kamakailan ng Sandigan Bayan ang fugitive from justice status ng dating kongresista, Okay? Ito yung sinabi po ni Congressman Tiangco po, mga kabida. Through this investigation, we hope to provide transparency, inspire public confidence, and promote institutional unity among agencies involved in cause arrest. Giit pa ni Tiangco. Ayan. So, ano na po ang balita doon ho sa paghahanap po kay Zaldico, mga kabida. Hindi lang po si Congressman Tiangco ang nakapansin po dito, kahit na siguro ako napapansin ko rin na parang tumahimik po ito hong effort po, mga kabida, para lang po mapabalik dito sa Pilipinas ito hong si Zaldico, Okay? Totoo ba talaga andun sa Portugal, Yun kasi yung pinofloat po, mga kabida, ni DILG Secretary John Vic Rimulya po, na nasa Portugal daw ito hong si Zaldico. So kung ganon, bakit hindi po kumikilos pong gobyerno, Bakit ho natagalan po? Diba? Kung andun po sa Portugal, mga kabida, and since hindi naman po nagkaroon po ng bad blood po ang Pilipinas at saka Portugal, mga kabida, bakit hindi po kaagad binigyan po ng urgency ito? Pinaghahanap po ng batas, mga kabida, ito hong si Zaldico. Alright? Yan, kung seryoso po ang gobyerno, ang Marcos administration, nahulihin po ito at pauwiin dito sa Pilipinas, Kasi kung tutuusin po, mga kabida, marami hong mga pagdududa po na baka daw itong si Zaldico ay sinadyang pinatakas daw Alright? Para lang po hindi po makapagtistigo po, mga kabida, kung sakali man po ay mabuking ito, and since na-booking po. Alright? At mismo si Zaldico po ang umamin. Okay? Inamin po niya sa kanyang mga videos po, na talagang meron po siyang partisipasyon po doon ho sa 2025 budget
na kini-question po mga kabida dahil ho sa mga maanomaliang transaksyon. Alright? Inamin po mismo ni Zaldico na siya po ay nag-insert ng 100 billion pesos po, mga kabida, sa naturang budget, nautos daw, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. At ang matindi po dito, doon ho sa 100 billion pesos daw, meron daw 25%, equivalent to 25 billion pesos po na kickback di umano. Okay? Ito hong si Pangulong Marcos po, mga kabida. Okay? O, see, inamin na po. Pero walang silbi po yung kanyang sinabi. Okay? Dahil hindi po binigyan ng bigat po, mga kabida, ng Senate Blue Ribbon Committee po. Dahil wala daw probative value yung kanyang sinabi, mga kabida. Okay? So, granting, wag na nating idama yung mga sinabi po niya. Meron pong nakabimbing arrest warrant laban po kay Zaldico, mga kabida. Ano na po ang sitwasyon? Okay? Bakit hindi po ginamit itong oportunidad na ito para lang po mahanap itong si Zaldico at mapauwi dito sa Pilipinas? Alam nyo, mga kabida, kung seryoso lang talaga at gusto po ng gobyernong ito na mapanagot itong si Zaldico dahil ho sa corruption issue, mga kabida, kayang-kaya yan eh. Alright? Kayang-kaya yan, mga kabida. Katulad po ng kanila hong ginawa po, mga kabida, kay dating Congressman Arnie Teves. Diba? Andun na po sa Timor-Leste. In fact, nakashield po siya doon. Okay? Prinotektahan po siya ng bansang Timor-Leste, mga kabida, pero dahil sa determinasyon po ng gobyerno ng Marcos administration, ayun, nakuha po natin itong si Congressman Arnie Teves. So, ganun sana ang ginawa po ng gobyerno po, Okay? Kung determinado po ang gobyerno na mapauwi sa Pilipinas at ihaharap po sa korte itong si Zaldico, bakit hindi po nila ginawa? Kagaya ho ng ginawa po nila kay dating Congressman Arnie Teves po, mga kabida. Alright? Di kaya may rason na binabagalan po nila ito, kasi ayaw talaga nilang pauwiin dito sa Pilipinas, ito kung si Zaldico, mga kabida. Tanong lang po yan, Okay? Kasi nakakaduda eh. Alright? Nakakaduda po, mga kabida. Isang mission lang yan, papuntang Portugal, kung totoong andun sa Portugal. Okay? Gawan lang po ng rason po, na bilateral meeting po ang pakay doon sa Portugal. Okay? Pero ang totoo dyan is makipag-ugnayan, makipag-usap po, mga kabida, sa gobyerno po ng Portugal para ho kay Zaldico, Ginawa ba yan ng Marcos administration? Diba? Kaya hindi po natin masisisi po, ito kong si Congressman Tiangco, na questionin po, mga kabida, yung kabagalan po ng aksyon laban ho kay Zaldico, mga kabida. Alright? Ang tanging testigo lang talaga dito sa lahat-lahat na mga nangyayari po, mga kabida, issue po ng flood control, okay? 2025 national budget, maging itong 2024 national budget din, mga kabida, issue po ng maletang pera, okay, na ipinamudmud daw sa iba't ibang mga personalidad, Si Zaldico lang talaga po ang susi ho dito. Para matapos po itong lahat, para at least man lang makamove on na po ang Pilipinas, ang mga Pilipino, sa mga isyong ito, kailangan na pong hulihin at pabalikin po sa Pilipinas ito kung si Zaldico, mga kabida. Okay? Ito, challenge ito sa gobyerno po ng Pilipinas, lalo-lalo na po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, para hindi po sila pagdududahan po, mga kabida, na sila-sila lang po ang nagbigay po ng oportunidad po kay Zaldico para mananatili ho dun sa bansa kung saan po siya ngayon, mga kabida. Kailangan na po nilang gumawa po ng aksyon. Ipakita po nila sa taong bayan po na seryoso talaga sila dito ho sa pag-curve ng corruption po sa Pilipinas, mga kabida, sa pamamagitan po ng pananagutin po nila itong mga sangkot, lalong-lalo na po sa mga mastermind. Alright? Okay?
So, yun po, no? Umaasa po tayo na gagawan po ng mabilis na hakbang ng gobyerno ng Marcos administration ito, ano, mga kabida. Alright? At para lang po mapawi po yung pagdududa po ni Congressman Chanco kung talagang uma-action ba talaga itong Marcos administration para lang po hulihin itong si Saldico sa ibang bansa, mga kabida. Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.